Minsan kailangan natin masaktan para tayo ay magtino. Minsan kailangan nating makadama ng sakit para lang tayo ay magtino. Para lang tayo ay makaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niyo ba nababatid mga kapatid? Kapag sumasakit, mayroong sumasakit sa ating katawan, naalala natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So yung sakit na yun, nag-result sa kanya ng kabutihan. Napuri niya si Allah. Natawag niya, nabanggit niya ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala niya ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung kabutihan mga kapatid. Ito yung hangad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi lazim mga kapatid, nawalan man tayo ng kabuhayan, o kaya natigil man ang ating mga negosyo, nawalan man tayo ng kabuhayan dahil sa sakunang ito, pero kung tayo ay makapagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, baliwala ang kawalan na yun mga kapatid, kung tayo ay nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi mas malaki yung kabutihan na nakuha natin kasi nakapagbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung kabutihan na makukuha natin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, wag natin tingnan yung kasamaan lang. Tingnan din natin yung kabutihan na dulot nito kasi yun ang hangad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa isang mananampalataya mga kapatid, dapat itong pagkunan ng aral. Wag puro reklamo mga kapatid. Huwag puro reklamo sapagkat napakarami pa rin ang mga kabutihang dulot na naidulot ng sakunang ito mga kapatid nang hindi natin namamalayan. Hindi natin namamalayan. Kabilang sa kabutihan na naidulot ng sakunang ito, nagkaroon ng pagmamalasakit, karagdagang pamumroblema, karagdagang pagpupursigi ang ating mga ulama sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Dahil alam nila na kabilang sa napakalaking dahilan kung bakit lumalaganap ang ganitong mga sakuna, kung bakit lumalaganap ang ganitong mga problema, kalamidad, kabilang na dito ay ang patuloy na pagpapakalat ng karumal-dumal na gawain sa ibabaw ng lupa. Kaya't nadagdagan sa pamamagitan nito, nadagdagan ang pagpupursige ng ating mga ulama. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, wallahi lazim, wag nating awayin ang ating mga eskolar. Wag nating awayin, sisisihin ang ating mga ulama. Yung kanilang nakikita, bawat na lang kamalian na ating nagagawa ay kanilang sinasabi, hindi mga kapatid. Yan ang kanilang obligasyon. At kabilang sa mga dahilan kung bakit sila nagpupursigi na ipagbawal ang kamalian dahil sa nagiging lahatan, nagiging generalize ang galit ni Allah subhanahu wa ta'ala kung wala nang nagbabawal ng kasamaan. Kaya hindi natin sila masisisi. Ayaw nilang masali sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kabilang yan sa kabutihan na naidulot ng sakunang ito mga kapatid. Kabilang sa kagandahan, kabutihan na naidulot ng sakunang ito mga kapatid, dahil sa kapahintulutan, wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, yung mga nakalimot sa kamatayan, naalala nila ang kamatayan. Paano nila hindi maalala? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, nare-realize natin, napagtatanto natin na mamamatay din pala tayo. Kapag naaalala natin yung kamatayan, nare-review natin ang ating mga sarili. Aking sarili, hanggang saan ka na ba sa pagsamba mo sa iyong Panginoon? Kung ikaw ba ay dapuan ng kamatayan ngayon, handa ka na bang harapin ang iyong Panginoon? So dapat may tanong natin yan sa ating mga sarili. Bago tayo matulog, kahit saan tayong lugar, dapat palagi nating tinatanong, nire-review ang ating mga sarili. Dahil ang kamatayan ay sorpresa mga kapatid.
Hindi natin alam kailan tayo mamamatay, saan tayo mamamatay, sa anong sitwasyon tayo mamamatay, mga kapatid. Kaya dapat palagi tayong handa, mga kapatid. Tanungin natin yung ating mga sarili. Kung dapuan ka ba aking sarili ng kamatayan ngayon, handa ka na ba nasagutin ang mga katanungan ni Munkar at ni Nakir? Handa ka na ba nasagutin ang mga katanungan sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pag-iimbestigan niya sa iyo sa araw ng paghukom? Handa ka na bang harapin ang iyong Panginoon? Kabilang sa kabutihan na naidulot ng sakunang ito, mga kapatid, yung mga gumagawa ng kabutihan, mas lalo nilang nagamit ang kanilang oras sa kabutihan. Yung mga nakikipagpaligsahan sa kabutihan reward mula kay Allah, marami sa kanila ang natapos nila ang Quran. Ngayon lang na nangyari ito. Natapos nilang basahin ang buong Quran. Dahil sa wala na silang magawa sa loob ng bahay, nagbabasa na lang sila ng Quran. Yung mga hufadul Quran, yung mga nakasaulo ng Quran, dahil sa wala na silang magawa sa bahay, hindi naman sila nakakalabas, na-review nila ang Quran na napapaloob sa kanilang mga utak. Yung mga ulama, mga ustad na magagaling sa pagbabasa ng mga kitab, mga libro, Islamic books, marami silang nabasang mga Islamic books dahil sa pangyayari na ito, mga kapatid. Yung mga tatay, mga nanay na palaging busy sa trabaho, nakabanding nila ang kanilang mga anak. Nalaman nila ang pagkukulang nila sa kanilang mga anak. Kung ano yung pagkukulang nila sa pagtuturo nila sa kanilang mga anak. Maraming mga magulang na dahil sa karantin na ito, mga kapatid, dahil sa pamamalagi nila sa bahay nila, mas naturuan pa nila ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak, dahil nga para lang mayroon silang magawa, tinuturuan na lang nila ang kanilang mga anak. So maraming kabutihan, mga kapatid, ang naidulot ng sakunang ito, mga kapatid. Hindi lang natin nakikita, kasi yung nakikita lang natin ay yung kasamaan, mga kapatid. Dapat mapulutan natin ito ng aral, mga kapatid. Napagtanto natin ang kahalagahan ng oras, mga kapatid, sa pananampalataya. Napagtanto natin yun, mga kapatid. Subhanallah. Kabilang sa kabutihan na naidulot ng sakunang ito, mga kapatid, napakaraming ipinagbabawal ng Islam na naitigil, subhanallah, naitigil, mga kapatid. Mga lugar na punong-puno ng malalaswang bagay, mga lugar na punong-puno ng malalaswang gawain, mga kapatid, mga beer house, mga lugar na punong-puno ng mga, subhanallah, gawaing kalaswaan, naguhubad ng mga babae, mga disco bar, mga lugar na kinasusuklaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, na isara ngayon, mga kapatid, dahil sa problema na ito, mga kapatid. Kabilang yan sa kabutihan, mga kapatid, na may tigil ang ikinagagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga lugar na kasumpa-sumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala, isinasagawa doon yung pagkakasala kay Allah, pagsusugal, mga sabungan, subhanallah, mga kapatid. Wala nang sabungan ngayon, mga kapatid, ipinagbabawal na ng gobyerno. Ang mga gawain na hindi maipilit ng mga ulama na kanilang ipagbawal, ngayon ay naipilit, mga kapatid, nang dahil sa sakunang ito. Tuluyan nang ipinagbawal ang sabungan ngayon, mga kapatid. Mga bingguhan na ipagbawal na rin, mga kapatid. Mga kasino na ipagbawal na rin, mga kapatid. Ito ay pinagbabawal ng Islam na ngayon pa lang tuluyan nang naipagbawal sa ating mga lugar dahil sa virus na ito. So mayroon palang kabutihan ang nangyayari na idulot ng virus na ito, mga kapatid, ayon sa hikmah, dahil sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung
paghahalo-halo ng mga babae at saka lalaki na itigil na rin mga kapatid sa pananampalataya. Dahil nga sa social distancing mga kapatid. Yan ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na makihalo-halo yung lalaki sa babae na hindi naman niya kaano-ano. Ngayon pa lang na isa katuparan mga kapatid. Pangarap ng mga scholar, pangarap ng mga ulama, pangarap ng mga duat na tuluyan ng may sakatuparan ang pagbabawal sa kasamaan, pagbabawal sa mga gawain na kinagagalit ni Allah. Ngayon na sakatuparan mga kapatid. Kabilang yan sa kabutihan na naidulot ng bagay na ito kaya pangyayaring ito mga kapatid. Subhanallah mga kapatid. Naitigil ang mga masasamang gawain nang dahil lang sa bagay na ito o kaya pangyayari na ito na nagmumula sa hikmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat pagkunan natin ito ng aral mga kapatid. Pagkunan natin ito ng kabutihan. Huwag puro kasamaan yung makikita natin. Kasi malulugi tayo. Nasaktan na nga tayo. Wala pa tayong nakuhang kabutihan. Hindi tayo nakakuha ng aral sa mga nangyayari sa kapaligiran natin ngayon mga kapatid. So sana ay maunawaan natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Si Allah subhanahu wa ta'ala hangad niya sa atin ang kabutihan, ang pagbabalik loob sa kanyang kagustuhan, pagbabalik loob. Maitama natin ang ating mga kamalian, maitama natin ang ating mga pagkukulang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa kagandahan na naidulot, kabutihan na naidulot ng virus na ito sa kunang ito mga kapatid, nakilala ang Islam, nakilala ang katuruan ng Islam mga kapatid. Ang kalinisan na kasama sa katuruan ng Islam. Ang isang mananampalataya at least 5 beses siya nakakapaghugas sa loob ng isang araw mga kapatid, na siyang ipinag-uutos, iminumungkahin ng mga doktor na maghugas palagi upang sa ganun ay malayo siya sa mga sakit na ito mga kapatid. Ang isang muslima, kanyang tinatakpan ang kanyang mukha ngayon mga kapatid. Kahit hindi muslim, napilitan na takpan ang kanyang mukha mga kapatid. Kaya nang dahil doon ay hindi na nakakaramdam ng gurba. Ano yung gurba? Yung pagiging estranghero. Hindi na nararamdaman, hindi na nakukutya yung mga muslima ngayon mga kapatid. Malaya na silang lumakad nang hindi sila nakikita na parang silang ay mga estranghero. Kasi noon mga kapatid, kinukutya yung mga muslima. Ang init-init tapos nagmamask sila, nagninikab, sila ay sumusuot ng mga malalaking mga damit. Subhanallah. Ngayon mga kapatid, wala nang kumukutya sa kanila.